Magsitayo at tuloy-tuloy tayo. Pagtapos natin manalangin, mag-aawit tayo sa Panginoon. Let's all stand as we go to the Lord in prayer this morning. Lapit tayo sa Panginoon. All heads are bowed and all eyes are closed. Dear Lord Heavenly Father, we thank you sa morning na ito na binigay niyo po sa amin upang kami po ay tipon, makapagsama-sama Panginoon para sa isang layunin. At yun po Panginoon ay maibigay ang aming buong pasasalamat, ang aming pagpuri, ang aming pagtataas sa inyo, doble kaysa sa mga normal na araw. Nagpapasalamat po kami Panginoon sa inyong grasya na sa pang-araw-araw na inyong binigay. Sa aming po pagsisimula Panginoon, ihanda niyo po ang aming isip, ang aming puso Panginoon, ikilos niyo po Panginoon na maalis ang mga distraction, ang mga bagay Panginoon na makapag-aalis sa amin sa mensahe ng mga awitin, sa mensahe ng mga special number, sa mensahe ng Biblia Panginoon. Tanggalin niyo po Lord ang mga bagay na ito na hindi po sa amin makakatulong ngayong umaga. Ang goal po namin Panginoon ay maaral, malaman at makilala ka po lalo at hindi Panginoon kung ano-anong bagay. Salamat Panginoon. Grant us this Lord, we ask and pray. Give us wisdom, give us an open heart and mind, ready sa inyong salita, ready ma-absorb ang inyong katotohanan. Lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, namin kapagligtasan. The people of God say, Amen. Let's start our worship. Wala na pong upo. Mag-awitan na tayo. Brother Don, please. Buksan po natin ang ating mga songbook sa hymn number 314. Awitin natin ang All Hail the Power of Jesus. 314. Awitin po natin from first hanggang fourth stanza. Let's lift it up to the Lord now. The first verse now. Sing. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Second verse. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransomed from the fall. Hail Him who saves you by His grace, and crown Him Lord of all. Hail Him who saves you by His grace, and crown Him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball to Him all majesty ascribe, and crown Him Lord of all. To Him all majesty ascribe, and crown Him Lord of all. Last verse now. Oh, that with yonder sacred throne we at His feet may fall. We'll join the everlasting song and crown Him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown Him Lord of all. Maraming salamat sa witingan. Manatili po tayo nakatayo at sunod natin yung sa hymn number 530. 530, awitin natin ng I'd rather have Jesus. On the first part, awitin natin ito na may accompaniment, pero sa second and third, acapella na lang. I'd rather have Jesus. On the first stanza now, sing. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have
kagalakan natin sa mundong material na mga bagay. Kundi saan daw? Kay Jesus Christ. Kaya awit natin itong second and third verse, a cappella now. Second stanza, sing. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. He's fairer than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from out the womb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him lead than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Ulitin natin yung last line. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Tayo na po yung mga kupo. Maraming salamat po sa abitin yan. And MC, please. Are you blessed? Sa awitan pa lang, it reminds us na hindi lahat ng ating Monday to Saturday ay ang pinaka-importanting bagay sa atin. Regardless kung ano man ang ating trabaho, ang ating business sa mundong ito, ano mang ginagawa natin, simula Monday hanggang Friday o Sabado, isang bagay na hindi maaalis sa isang Kristiyano ay ang katotohanang pagkatapos ng ating buhay, may kasiguraduhan ba ako na ako ay makakasama ng Panginoon pagtapos nito? No? Ang makakasagot niyan, walang iba kundi ang sabi sa Biblia, kung sino man ang mananampalataya kay Kristo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At bibigyan niya ng pagbabago ng buhay. Mga kapatid, this morning, wala tayong ibang pupurihan maliban kay Kristo. Yun ang tutok natin ngayon. Kaya kung hindi kayo ngayon ready para mag-uwi sa Panginoon sa Kristo, masasaling gulo. Tama yung sabi kayo ni Pastor. Dapat naglabas ka sa bahay. May akong magagawang maayos. Pero kung nandito mga sa church, correct
perspective. Ito hindi para sa'yo, hindi ito tungkol sa'yo, tungkol sa Diyos na nagbigay sa'yo ng grasya sa buhay, protection, provision, kung anong meron ka ngayon, kung nasaan ka ngayon, dahil nandun ang grasya ng Diyos. Kaya dapat na natin ang purihin sa iyong araw. Kaya makakita tayo ng isang quintet na gustong pasalamatan ng Panginoon. Tawagin natin ang quintet na ito. Okay? Let's call them para sa kanilang special number. And pagtapos ito, we will have one more song. Pagtapos natin mag-ibang salita ng Diyos. Okay? Ready na ba yung quintet? Sige po. Quintet kasi pag-apat quartet. Okay, hindi ba sila? Kaya ko babae ko rin. Times like these, you need a Savior. In times like these, you need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and keeps us solid. His love is Jesus, yes, He's the one. His love is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and keeps the solid rock. In times like these, you need a Bible. In times like these, all need a title. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and is a solid rock. His love is Jesus, yes, He's the one. His love is Jesus, the only one. I'm very sure, be very sure. Your anchor holds and is a solid rock. In times like these, I have a Savior. In times like these, I have an anchor. I'm very sure, I'm very sure. That's right. My anchor holds and is a solid rock. His love is Jesus,
Amen. In times like this, we need a Savior. Mga kaibigan, mga kapatid, no? Dapat hindi natin i-congest yung word na Savior. Pag sinabi natin Savior, it means God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him ay hindi na mapapahamak, but will have everlasting life. If you only believe it once, ang susunod na mangyayari sa buhay mo will be a life of struggling. Paghihirapan mo ang iyong kaligtasan because you only believe it once. I encourage you, everyone, mga kaibigan, mga kapatid, believe the gospel every day. Remind yourself the gospel every day. Ang sabi sa awitin, be very sure, ang may hawak ng ating buhay, ng ating kasiguraduhan, ng ating lakas, ay hindi ang sarili mo, kung hindi si Kristo na nagbibigay ng kaligtasan. Amen? Sana clear yan sa atin. As we start, let's open our Bibles and read on Psalms 47 as I call the choir sa taas. Okay? We will read Psalms 47 on your Bibles. Let's all stand as we read the Word of God para ma-encourage tayo to worship the Lord. Diyan muna yung choir. Meron pang isang hymn. Okay? Psalms 47. Are you there? Say amen. Okay, let's stand as we give glory to the Lord as we read this text. Psalms 47. Kung hindi na kayo, say amen. Sabay-sabay natin babasahin. Ready? Read. Oh, clap your hands, all ye people. Shout unto God with the voice of triumph. For the Lord Most High is terrible. He is great, King over all the earth. He shall subdue the people under us, and the nation under our feet. He shall choose our inheritance for us, the excellency of Jacob whom He loved. God is gone up with a shout, the Lord with the sound of trumpet. Sing praises to God. Sing praises unto our King. Sing praises. For God is the King of all the earth. Sing ye praises with understanding. God reigneth over the heathen. God seated upon the throne of His holiness. The princes of the people are gathered together, even the people of the God of Abraham. For the shields of the earth belong unto God. He is greatly exalted. And the people of God say, Amen. As all sit down. God is King of all the earth. Tatawagin po ang choir habang ating kakantahin for one last time itong isang awitin. At ito ay ating favorite na song. Okay? Open your hymn books on hymn number 55. This is a very fast song, pero babagalan natin ito for the sake na maintindihan natin. Hymn number 55, Glorious Things of Thee Are Spoken. Let's all stand as we sing this. First, second, third stanza. Let's give it our all as we sing Glorious Things of Thee Are Spoken. And the first stanza now, sing. Glorious things of Thee are spoken, Zion, city of our God, He whose word cannot be broken, for before His throne. Look at this. On the rock of ages found,
sons and daughters, and all fear of what we move. Who can fame such a reap? Ever does their turns us praise. Praise which like the Lord the Giver never fails from age to age. Pag-alit natin ang last stanza, i-absorb natin yung lahat ng nakatira natin from first and second verse. Napaka-glorious ng Diyos. In a sense, ang sabi ng awitin, hindi mo kayang masira, maalis yung kanyang salita. Yung kanyang pangako, hindi nagbabago. Siya yung bato na pwede mo pagkatiwalaan. From the ancient of days hanggang ngayon, patuloy ang pangako ng Diyos, hindi yung nagbabago. Sa second verse, pinakita sa atin, ang isang tubig na parang stream, patuloy na umaagos, galing daw mula sa kanyang eternal love. Ang pagmamahal ng Diyos ay parang river na walang tigil. Patuloy siya hanggang ngayon. Suplayan mo kami ng iyong pagmamahal at tanggalin mo lahat ng fear sa aming mga puso. O the third stanza, kantahin natin ito ng dahan-dahan. Lahat ng ang sabi ko dito, round each habitation hovering. Habitation, ibig sabihin yung ating pinagtitirahan. Tingnan natin ang glory ng Diyos, pinapakita na paparating na siya. What the third stanza now, see. Round each habitation hovering, see the clouds and fire appear, for a glory and a covering, showing that the Lord is near. Glorious kings of the earth flowing, Zion city of our God. He whose words cannot be broken, for before His throne above. Amen. Thank you very much sa inyong pagkanta. Ang glory ng Panginoon ay hindi nakatutok sa pagligtas sa atin. Ang glory ng Panginoon ay nakatutok nung nilagtas niya tayo para dalhin tayo pabalik sa Kanya. For His glory, for His pleasure, for His praises. Lahat ng papuri dito ay hindi makakatutok sa atin. Kahit sa ating kaligtasan, ginawa yun ng Diyos para makilala siya na isang Diyos na mayroong pagmamahal sa mga tao, hindi kamahal-mahal tulad natin. Mga rebelde sa harapan ng Diyos. So this morning, ang awitin ng choir is titled, Jesus is all the world to me. Babasahin ko po ito sa Filipos chapter 3 verse 7 to 8. Look at this verse sa ating mga screen. Sabi sa verse 7, gayunman, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan. Alang-alang kay Kristo. Ito si Paul. Ito ang prinsipyo ni Paul. Yung lahat ng meron siya, lahat ng kanyang pwedeng ipagmayabang ay inari niyang kalugihan. Verse 8, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil mas higit para sa akin, higit na kahalagahan na makilala si Kristo, Jesus na Panginoon ko, kaysa sa mga bagay na yon. Hindi pa yon. Alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay. At lahat ng mga bagay na ito na meron akong pwede kong ipagmayabang ay inari kong basura lamang upang makamit ko ang Panginoong Jesucristo. Yun ang prinsipyo ni Paul. Kung anong meron ka ngayon, ang sabi nga ng isang song na ini-enjoy ko ngayon, all our boast, lahat ng ating pagmamayabang ay dapat na kay Kristo. Si Kristo dapat ang ating pinagmamayabang. Hindi kung anong meron tayo. Dahil lahat ng meron tayo ay dahil lamang sa grasya, sa pagbibigay ng Diyos ng pag-asa sa atin. Itong awit ng choir ay sana maging reminder sa atin. Bilang isang mamamayang Pilipino, sa oras ng krisis at kaguluhan sa ating bayan, naway maging paalaala sa atin na huwag tayo mawala ng pag-asa at lakas, kundi
tumingin lang tayo kay Kristo. Kailangan ng bawat isang Pilipino si Kristo. Dahil pag nasa atin si Kristo, nasa atin ang lahat, siya ang ating buhay, ang ating kagalakan, at ang ating sandigan. Mawala man ang lahat, pero pag nasa Yesu Kristo, meron kang kasiguraduhan, meron kang kapanatagan. Dahil hindi ikaw ang mamumutawi sa iyong sarili, kundi ang grasya ng Panginoon ang paulit-ulit sa iyo babasag. Kristiyano ka na. Maniwala ka sa akin, magtiwala ka sa akin. No? Jesus is all the world to me. Pakinggan po natin ang awitin ng choir.
Napakaganda na inawit ng choir, mga kapatid. Kung ang Panginoon ay siya ang lahat sa buhay natin, siguro walang linggo, walang araw na hindi tayo nagpupuri, nagpapasalamat. Imantakin nyo na lamang ano po, at nung isang gabi, bigla na lang lumindol ng pagkalakas-lakas, natutulog ako dyan sa labas, nagulat ako. Paano kung nadaganan na lang tayo bigla? At napakabuti ng Diyos, ano po? Napakabuti, napakabait, at maawain ng ating Panginoon. So ngayon pong umaga, ay tayo po ay dadako sa ating pagsamba. Naririto, ako'y naniniwala, naririto kayo, hindi para kung ano ang makita sa bawat isa, anong makitang kahinaan, anong makita mo yung naiinis ka, na-open ka, hindi dapat ganun ang Sunday. Nandito tayo para pasalamatan na nung dagdaang Lunes hanggang Sabado, nalagpasan natin sa tulong ng Diyos ang lahat ng ating mga kahinaan, lahat ng mga atake ng kaaway, at kung ano-ano pa. So sa ating pagpapatuloy, tayo'y magsitayo, basahin natin ang Philippians chapter 3, from mula verse 7 hanggang verse 16. Okay? Philippians chapter 3, from 7 hanggang verse 16. Nandiyan na po ba ang bawat isa? Sagutan po tayo, verse 7, sasagot kayo ng verse 8 hanggang makarating ng verse 16. Read po dito sa aking bandang kaliwa. Read na po kayo dyan, verse 7. Are you ready? Begin. So ano bang kalugihan na yon? Okay, verse 8 po kayo. Okay, wait lang. Hindi kayo nagkasabay-sabay. Verse 8, sabay-sabay. Basa. Amen. Lahat pala yun na achievement. Basura lang kayo kisa na makilala mo ng gusto ng Panginoon. Verse 9 po kayo. Verse 10 upang, verse 10, being made comfortable and to his death. Verse 7, not, I have already attained, either will already perfect, but I follow after, that I may apprehended of him which I am apprehended, Christ Jesus. Verse 13, to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, racing forth to those things are before. Okay, kumbaga mga kapatid, ibig sabihin, may mga nangyaring hindi maganda at hindi mo nagustuhan, kalimutan mo na yon, magpatuloy lang tayo. Kasi hindi naman yun mahalaga. Verse, next, okay? Toward the mark. Nagpapatuloy tayo dahil mayroon tayong mithiin. Okay? Sa verse 16 po, sabay-sabay. Minded, if any one thing, it is minded, God shall reveal even unto this to you. Last po, verse 16. Nevertheless, whereunto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same things. Mga kapatid, magulo na po ang Pilipinas. Magulo na po ang ibang bansa. Sasabayan pa ng lindol, ng giyera, at kung ano-ano pa, malapit nang bumalik ang Panginoon. Thanks so much. Okay? Ano po ba ang nasa isipan natin? Bakit tayo nandito ngayon? Di ba? Para ba magpasalamat sa Diyos na sa pamagitan ng Diyos, ginagawa niya ang lahat para sa atin, para makasurvive? O nandito tayo para sa kung anong mga bagay? So sa umaga pong ito, ating titingnan na tayo po ay magkaroon po ng kauhawan. Na tayo ay magkaroon ng hunger for God. Okay? Mauhaw tayo sa mga ginawa ng Diyos sa atin. Paano natin siya susuklian sa ginawa natin ng niya sa ating buhay?
Tayo po ay manalangin, tayo yumuko. Dakilang Diyos, napakabuti niyo po sa lahat ng ginawa niyo sa amin, sa kabila ng aming mga kataksilan, sa kabila ng aming makahinaan, pagkakasala, pagre-rebelde sa iyo, Panginoon. Salamat po na hindi niyo kami pinupuksa. Salamat sa grasya, kalakasan, pag-iingat, provision, protection. Salamat sa lahat ng mga nangyari sa amin, lalo na po yung mga pag-irap ng bulkan, lindol, at kung ano-ano pa. Although may kaguluhan sa aming bayan, pero salamat Panginoon na nandito pa ang asin, nandiyan ka pa sa tabi namin, nagbibigay sa amin ng lakas. Salamat po sa karunungan na mula sa Biblia na aming nababasa para kami ay magpatuloy na tumanglaw sa mga nadidilimang mga kamag-anak namin at mahal sa buhay. Isang araw babalik ka, hari nawa Panginoon, na pagsabihan na namin sila ng kanilang kahinatnan kung hindi sila maniniwala sa iyo at mananampalataya, mapapahamak sila dahil sa kanilang pagiging rebelde at makasalanan. O Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa. Maging po ang inyong lingkod. Hindi ako nararapat, pero minarapat ng biyaya at habag. Ano mang nagawa namin, Panginoon, sa iyong hindi niyo nagustuhan, patawarin niyo po kami. Salamat po sa umagang ito. Kayo po ang may taas, may pangaral. Walang ano pa man, kundi kayo ang pauwi sa mga taong nakinig. Nagtipon kami rito para papurihan ka, dakilain ka, pasalamatan ka sa lahat ng ginagawa mo. Hindi man namin alam, kahit kami tulog, pinuprotektahan mo kami, iniingatan. At kahit kami po ay nagbabiyahe, kayo po ay iniingatan ang aming buhay ng iyong mga kamay. Salamat po sa lahat ng ito. Papurihan ka, pasalamatan ka. Banal na Espiritu, kayo po magturo, mag-lead sa bawat isa sa amin. May maiuwi kaming katotohanan sa umagang ito. Gamitin niyo po ang inyong lingkod. Wala siyang kakayahan kung wala po kayo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Pwede na po maupo. Inunahan kagad ang aking lalamunan. Anyway, hunger for God. Malamang sabi na, papunta tayo sa simbahan kasi nakakaya kay pastor, mamaya sabihin tayo na naman ay nagpapabaya. Hindi po dapat kayo umaya sa bawat isa sa atin, kundi mahiya tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng panibagong araw, panibagong lakas, nakatayo tayo, nakakahinga tayo. Ano kaya isang araw, di ba? Alisin ng Diyos ang ating hangin na hinihinga, mabubuhay kaya tayo. Saan po nakakalimutan natin ang napakasimpleng bagay na ginawa ng Diyos para mabuhay tayo, para makapagbasa tayo ng Bible, binigyan tayo ng lakas para makapagbukas ng Bible, malaman natin ang kanyang kalooban sa buong linggong ito, magmula sa araw na ito hanggang bukas. Ano po? Kaya dito po, bigyan muna natin ng konting meaning ang salitang hunger for God. Ano bang ibig sabihin ng hunger? Una, ito po ay emptiness, walang laman. Hunger, ano po? Pangalawa, nag-crave ka. Kumbaga, mahilig ka kumain ng matamis. Gustong-gusto mong kumain ng matamis. Okay? Pangatlo, ang ibig sabihin ng hunger ay famine. Gutom na gutom ka na sa salita ng Diyos. Well, pastor, nagbabasa ako ng Bible. Pero hindi ko maintindihan po ang ibig sabihin niyan ay emptiness. Nagbabasa ka pero hindi mo alam. Minsan may mga Kristiyano ngayon nagsasabi, matagal na akong Kristiyano. Pero pagdating sa simbahan, hindi mo may apply ang iyong natutunan sapagkat empty ang iyong isip, ang iyong puso, hindi ka marunong magpatawad sa simpleng problema, pinapatulan mo na samantalang ang Diyos nagdusa sa krus dahil sa kasalanan mo, ay pinatawad tayo. Minsan nakakalimutan natin yon. Ano pang ibig sabihin ng okay? Thirst, uhaw. Katulad po nito, pagka kayo ay uhaw na uhaw, nasa disyerto kayo, siyempre, pag nasa disyerto ka nga naman, walang punong kahoy doon, puro doon araw init, at wala kang masisilungan. Pag sinabing wilderness ng buhay, barren, walang bunga, walang prutas, walang kahoy na mapipitasan, walang katulad po sa amin ng mga tinuruan sa scouting, pag kayo po ay nasa gubat at wala kayong mainom na tubig, maghanap kayo ng kawayan, putulin nyo, may tubig yun eh. Pero pag wilderness, ay yun po ay puro tuyo, wala doon kahit anong makikita ka. Ibig sabihin sa buhay Kristiyano, kahit nagbabasa ka ng Bible, pero kung wilderness ang puso natin, wala ka pong makukuhang nutrients kahit nagbabasa ka ng Bible. Pwede ba yung pastor? Pwede po yun. Sisilang po, okay? Ayan pala, nandyan pala yung mga sinasabi ko. And thank you very much. Kaya mga kapatid, wag nating ipagmalaki. Sa binasa natin po, sino po itong writer? Sa mga nakakaalam, sino po ang nagsulat nito? Si Apostol? Sino po? Sinong apostol po ito? Pablo.
Sino po siya? Okay, nandoon po sa verse 5, 6, 7, and 8 ang kanyang sinimulan. Kaya siya po ay isang taong, kung sa mga Hudyo, siya po ang pinaka-number 1 sa Hudyo. Kilala siya, number 1 siya, at marami po siyang achievement. Pero hindi po yan natitingnan natin mamaya. Baka minsan, may mga Kristiyano sa panahon natin ay nagpapasalamat, Lord, thank you. At least, ko to. Hindi tayo ang nag-achieve noon, kundi binigyan tayo ng Diyos ng lakas, ng talino, pinahiram tayo ng mga bagay na ito, kaya wala tayong dapat ipagmayabang. Okay, mamaya titingnan natin po yan. E dito ay, kumbaga, bakit tayo nilalang ng Diyos? Oh, yan na naman, isa na namang tanong natin. Di ba? Sa dami-dami ba naman ng similya na pumasok sa tiyan ng nanay ko, ba't ako ang nabuhay? Minsan magtataka kayo, Panginoon, sa dami namin, ba't ako ang binuhay mo? Ay milyones kami nung kami ay pumunta doon sa sinapupunan ng nanay namin. Bakit ako isa lang? The purpose and the plan of God ay hindi mo kayang tawaran. Bakit po? Napakatino ng Diyos. Una, dito po kung bakit ay tinuro dito sa atin sa chapter 3 from verse 7 to 16 ay na dapat sa panahong ito na kayo po ay matatagal na ding Kristiyano, dapat naramdaman na ninyo na kayo ay tinawag ng Diyos para sa Kanya lamang kalwatian, para sa Kanya lamang kalooban, hindi sa kalooban natin. Yes, although nandoon na pinagtatrabaho tayo ng Diyos, pinagtatapos mga anak natin, para for His glory. Okay, kanina habang nagdadrive ako ay nagsasalin ako ng aking mga lalaman doon sa aking katabi sapagkat isang araw ako'y manghihina, ako'y mawawala, ilalahat ng mayroon ako na hiniram ko mula sa Diyos, isusuli ko sa Diyos, at yung susunod na generation, dapat alam na kung ano ang kalagayan natin sa harap ng Diyos, na siyang nag-create sa atin. Ano ba ang purpose? Para tayo ay maging mga sikat, para tayo ay maging mga kilalang kilala. Dapat kung tayo po ay nakakalam nito na tayo ay nilalang ng Diyos for His glory, para na tayo gamitin doon sa mga walang pagkakalam kay Kristo sapagkat tayo mga ilaw at asin at yung mga taong na nasa kaniliman, kayo ang gagamitin ng Diyos para sila'y maliwanagan, katulad ni Pablo. Okay, so dito po ay ang isang maganda sa buhay ng isang tao dapat ay magbigay ng kaluguran, magbigay ng delight, ng contentment at ng, ibig sabihin, nagbigay ng glory sa Diyos na naglalang sa Kanya. Kaya ito ang hindi po naintindihan ng karamihang mga tao sa lugar ng Pilipinas at sa ibang bansa. Tingnan niyo po ang mga batang isinilang, parang wala na silang pagpapasalamat doon sa mga ginamit ng Diyos na mga magulang nila na kung hindi dahil doon na sila nalapalaki, nang dahil sa tulong ng mga magulang na ito, minsan wala na po yan ngayon. Bakit po? Number 1, ay broken family. Wala na yung tatay at nanay na nagtuturo sa kanilang mga anak para makilala ang Diyos katulad ng mga Israelita. Ano po kaya doon sa Sunday school kung ako lang po ay kung pwede lang, hindi ako magpastor. Mas gusto kong nakikinig ng Sunday School sapagkat ngayon na po ang panahon na tayo'y nag-grow na at sana po kayo din mga members natin, medyo bigyan nyo ng panahon ang Sunday School. That is School on Sunday at doon kayo bibigyan ng Panginoon ng 50 years advance sa inyong pag-aaral sa Bible. Pero kung alam nyo na, kung hanggang doon lang, kung ano lang alam nyo, yun, at hindi tayo nag-aaral. Mas maganda po yung aatin po tayo ng Sunday School. Okay, so, dito, naalala ko tuloy, at sabi kanina ng ating preacher, dapat hindi naririgan dito ng ano-ano pa mang maliban sa Diyos. Well, naniwala ako doon. Kaya lang, kaninang umaga may nag-send sa aking pastor na sa Canada pala ay ang pagbabible, ang pagsusulwining, at pagbubukas ng Bible is a criminal. Sabi ng isang pastor, magpatuloy tayo mag-preach. Malapit ang Panginoon bumalik, sa mga members, ano ang gagawin natin? Magpatuloy tayo mag-aral at mag-aral ng salita ng Diyos sapagkat malapit nang bumalik ang Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? Baka naman ay nakakala natin, ang buhay tayong nasa lupa. Mga kapatid, hindi po tayo tagalupa. We are the citizens of heaven. Hindi tayo mga tagalupa. Well, wala po sinasabing huwag kayong mag-anak buhay, huwag kayong magpayaman sapagkat ang mga anak ng Diyos ay tayo tagapagmana ng kayamanan ng langit. Kaya hindi po masama na tayo yumayaman. Kaya lang yung pagyaman natin, ayusin natin, nando sa mata ng Diyos na maayos, hindi yung nagpapayaman tayo within ourselves at ang Diyos kinakalimutan natin. Hindi po yan tama. Yun po ang nasa saad doon sa sinulat ni Pablo mula sa verse 5 hanggang verse 7. So para hindi tayo habuti ng oras sapagkat maiksi lang po ang oras ko. Okay? So, a hunger for God. Kailan nyo ba uling si pastor parang hindi nag-aaral.
Paulit-ulit lang yung kanyang sinasabi. Di ba? Minsan, alam ko naman, may mga linyada ako na alam na ninyo eh. Yan na yung linyada ni Pastor yan eh. Yung mga young people, mga cellphone. Linyada ko talaga yon. Bakit po? Nung panahon namin, wala kami cellphone. Kaya naman pala, Pastor. Di, ang punto ko mga kapatid, wala man kami nung araw ng mga cellphone, walang istorbo para makapag-aral ka at makapagbasa ka ng Bible. Kaya doon ang pag-iingat ng Diyos eh. Eh ngayon, mas nadagdagan tayo ng ganito. Ay talagang mas marami yung temptation. Di ba? Oh, tanungin ko kayo, sinong natulog ng alas 3 na ng madaling araw? Oh, di ba? Oh, di ba? May natutulog ng alanganin eh. Pero dito po ang mahalaga na yung ibang bansa ibinabawal na ang Bible, nakakalimutan na tayo magbasa, na yun ang ating basic foundation ng ating pananampalataya. Pero napapabayaan natin na mas nagkaroon tayo ng oras at lugar doon sa mga hindi mahalaga. Okay? So dito po ay tatlong bagay lang from verse 10. At tingnan natin yung word, kung gusto niyo pong isulat para review sa bahay, para sabihin niyo na hindi ako nagtsamba-tsamba. The word is that I may know Him. Nasa anong verse? Okay, di ba? Verse 10 please. Pakilagay po ang verse 10. Underline the word that I may know Him. The first thing na titingnan dito ay ang word na that I may know Him. Ano ba napansin niyo po sa word? Okay, sabi niya dyan. Okay, verse 10. That I may know Him. Kama. Okay, anong ibig sabihin? Dito po pinapakita ni Paul ang kanyang craving. Talagang gustong-gusto niyang makilala pa ng gusto ang Panginoon. Sino ba si Apostol Pablo? Ito po si Apostol Pablo, dating killer ito ng mga Kristiyanong nagbabasa ng Bible at nagbabible study sa mga lugar-lugar. Hinahabol niya ito at pinapapatay niya. Pero isang araw, kinalala siya ng Panginoon. Sabi niya, Pablo, bakit mo ako inuusig? Ipinapakita ni Pablo na siya rebelde. Sabi niya, magaling ako. Ako'y Hudyo ng mga Hudyo. Ako ay pinuno ng mga Sanhedrin. Ako ay spotter ng mga gobyerno natin. Sabi niya. At ngayon ay nandoon siya sa mga nagbabible study at tinuro niya patayin. Isa doon si Stephen. Diba? At pinapatay sila sa panahon ng pagbabato. Ngayon dito po ay ang nangyari nung nagpakilala ang Diyos sa kanya, wala sa kanya nagturo nung siya po ay naghahabol ng mga Kristyano para patayin. May narinig siyang tinig. Sabi niya, Saulo, ba't mo kinuusig? Ano po ang sagot ni Pablo? Hindi niya kilala ang Diyos kasi isang mamamatay ng Kristyano. Ang sabi niya, sino ka, Panginoon? Paano niya nakilala ang Panginoon na nagsasalita sa kanya? At sa dami ng kasama niya, mga kapatid, tandaan ninyo, basahin niyo po ang Acts, chapter 9, di ba? Nung siya po ay kinakausap ng Diyos, siya lamang sa dami ng kanyang katabi ang nakakarinig. Pwede pala yung pastor. Opo, sapagkat ang Diyos po ay ang panawagan sa atin ay special. Hindi tayo tinawag ng sabay-sabay, kundi may panawagan ka sa tamang panahon, sa kanyang right timing. Ang example ko ginagamit yan ay si Lazarus. Nung siya po'y namatay, okay, we are dead by our sin. Mga kasalanan natin, itinuring tayo ng Diyos na patay sa ating mga kasalanan. At nung pumunta doon, si Jesus sabi niya kay Marta, Marta, saan ba yun? Panginoon, wag ka na bang abala? Mabaho na yon. Saan ba? At tinuro niya, sabi niya, Lazarus, hindi niya sinabing mga patay, bumangon kayo. Yung pagkatawag sa inyo at sa akin, kanya-kanya tayong tinawag ng Diyos for His special na ipagagawa sa atin. Ano po yun? Na tayo maging ilaw at asin ng mundong ito at ang ating mga mahal sa buhay makakilala na sila'y makasalanan at hindi sila maliligtas sa pamamagitan ng reliyon o pagbabautismo o pagpapamembro, kundi sila'y maliligtas sa pamamagitan ng biyaya na ginawa ni Kristo sa krus, namatay siya doon para bayaran ang kasalanan natin at ang sino mang tumanggap ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ginawa niyo na po po yan. Salamat po. Pero alam niyo, pagkatapos nung nakatanggap tayo sa Panginoon bilang ating kabayaran sa kasalanan, ito ang ating sinusukli. Pasin niyo sa seatbelt. Totoo po ito. Nangyari din po sa akin, ako'y high school. Nasa Dominican ako nung araw nag-aral. Pagkatapos ko 1980, tinagap ang Panginoon, parang baliwala ang Diyos sa akin na nagdusa sa krus. Dinurog siya doon dahil sa kasalanan ko, dinala na doon. At nung mamatay siya sa krus, yung righteousness, yung kabanalan ni Kristo, napunta sa akin, baliwala yun sa akin. Pero yun po ang nangyari ngayon kay Pablo sa ating binasa, mga kapatid. Kung totoong tinanggap po ang Kristong ito, ano ang isinusukli mo sa Kanya magmula nang ikaw ay makakilala sa Kanya? Di ba pinusuklian mo siya, puro sama ng loob? Tama, hindi?
Matagal ka na sana sa simbahan. Imbis na papurihan mong Diyos sa simbahan, anong ginagawa mo? Pinapakita mo yung naturalisa mong pag-uugali. Ayaw mong pagsabihan, ayaw na yung mga sinasabi ng Bible, ayaw mo. Ikaw na lang dyan, pastor, mag-isa. Hindi po ganyan ang pagtawag ng Diyos sa atin. Tinawag tayo sa pamagitan ng sakripisyo ni Kristo. Mind you mga kapatid, I will use the word sacrifice. Si Kristo nagsakripisyo po ng higit sa, dinurog siya ng dahil sa kasalanan ng daladala na ating kasalanan naman yun, hindi man siya nagkasala. Pero bakit siya nagdusa? Ang tawag doon ay sacrificial lamb ang Panginoon sa Kristo. Dito po sa punto natin, sabi dito ni Pablo, that I may know Him. Hindi pa rin ba niya kilala si Jesus bilang Panginoon niya, na samantalang siya po ay dati mamamatay ng Kristyano, tinawag siya ng Diyos para siya maging special na tagapagpangaral sa ating mga hintel. Sapagkat ang unang panawagan sana ng Panginoon ay sa mga Hudyo, ang mga Hudyo naman tigas ng mga ulo. Kaya buti na lang sa kanilang katigasan ng ulo, ibinaling ng Diyos ang kanyang paningin sa ating mga hintil. Hindi po tayo mga Hudyo pero tayo ay legally adopted. Nung tayo ay tumanggap kay Kristo na nagdusa para sa atin, tinawag natin sa Panginoon, nagsisi tayo, nagbago ng buhay. Totoo bang nagbago ng buhay na tayo? Amen. Pero alam niyo po yung progressive sanctification, hindi niyo naunawaan mahigit yun sa palagay ko. Pag sinabing progressive, dapat may natututunan ka habang tumatagal ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos, dapat nagkakaroon ng progress ang sanctification, ang pagiging set apart mo, iniwalay ka doon sa kasalanan yon, pero bakit ginagawa mo ulit? Di ba ba? Inalis ka na ng Panginoon sa karumihan na yon, nilinis ka na niya, bakit bumabalik ka? Hindi ka nagpo-progress. Ibig sabihin, imbis na umakyat ka, ikaw ay tayo nagsabi, di ba? Thank you very much. So, dito po ay, that I may know Him, upang makilala ko siya. Okay? Dito po sinasabi ni Pablo, hindi niya sinabing, that I may gain more. Hindi sinabi ni Pablo dito na upang ako makapagtayo ng napakaraming kumpanya. Hindi dito sinabi ni Pablo, upang mas marami akong taong maging tauhan at maging akong super sikat dahil marami akong tao. Hindi po sinabi ni Pablo yan. Look at this. Ang sabi niya, that I may... Di ba? Dapat sinabi na lang ni Pablo dahil siya po ay, kung sa Hudyo, siya ay mga Hudyo. Basahin natin po ang kanyang clearance o credentials. Verse 5, okay? Tingnan natin po dito. Para hindi tayo manibago mamaya. From verse 5, okay. Verse 5. Circumcised ng ika-8 araw mula sa lahi ng Israel. Pagdating sa credential, mga kapatid, siya po'y Hudyo, hindi siya adopted. May rightful, siya po'y anak talaga ng Israelita. So, karapatan niya. Pangalawa, sabi ng verse 5, mula sa lahi ng Israel, he is in the root, nasa linya siya po ng tamang tao. Next, lipi ni Benjamin. Okay? Sino po ba ang Benjamin tribe? Ito yung mga anak ni, di ba? 12 tribes ito, di ba? At pagkatapos, isang Hebrew. Pag sinabing Hebrew, ito po ay mataas na uri ng limpunan. Okay? Tungkol sa kautusan, ay Pariseo, di ba? Pag sinabing Pharisee, alam niyo ba ibig sabihin ng Pariseo? Hindi pinapanood yung Korean TV, ano sa'yo? Di ba? Ay, dyan kayo magaling Pag sinabing Pariseo, ito po yung mataas na uri ng mga high priest. Sa ulado ang Biblia, ang problema, hindi nila kinikilala ang Diyos, si Kristo, bilang Savior. O, di ba? Pero ang blessing naman ni Paul, nakilala niya ang kanyang Panginoon. Doon pa lang sa nangangabayo pa lang siya, tinawag na siya ng Panginoon for a special na siya po ay tagapagdala ng magandang balita sa mga tulad nating mga matitigas ang ulo din ng mga hintel. Ang tanong, Kristiyano ka ngayong umaga? Sabi mo, yes, nag-claim ka, Christian ka. Ang tanong, nagagamit ka ba katulad ni Pablo, that I may know Him, upang kung kilala ko ni si Kristo, may tuturo ko sa anak ko, may tuturo ko sa asawa ko, may tuturo ko sa kamag-anak ko, kung sino ang Diyos na tagapagligtas at di siya mapahamak ng impyerno. Mga kapatid, minsan, pinagtatawalan nyo lang yan, hindi ka Kristiyano, mga impyerno ka. Pinagtatawalan nyo. Doon po sa Luke 16 o 15, yung mayaman at saka si Lazarus, nag-uusap ang dalawa. Saan nasa lugar ni Lazarus? Saang lugar po siya? Nasa
Nasa Abraham's bosom, nasa magandang lugar. Pero yung mayaman napunta doon sa init ng apoy. Ano ba yon? Dahil sa mayaman, mapupunta ka ng impyerno dahil mayaman ka? Mapupunta ka ba ng langit dahil pobre ka? Hindi po yon. Napunta ang taong yun doon dahil hindi niya kinilala ang Diyos na ipinadala bilang katubusan ng kanyang kasalanan. Kaya siya napunta ng impyerno. Kaya kung ngayong umaga hindi ka pa po nakakilala sa Panginoon, di mo pa tinanggap ang Kristong nagliligtas, ang tinanggap mo lang ay ang bautismo ng baptist, ang tinanggap mo lang nagpamembro ka rito, at hindi ka totoong ligtas, sasabihin ko sa iyo, makakasama mo ang mayaman doon. Sa ayaw mo at sa gusto. Siguraduhin mo ngayong umaga bago tayo magsilabasa sa pintuang yan, because this is the day of salvation, hindi pwedeng bukas. Napansin nyo yung aftershock ng lindol? Malakas para akong tinapon doon sa aking hinihigaan. Diba? Sa bandang Pampanga, yung di pa tapos yung retrieving, diba? Sabi nung kamag-anak, hold on. Andyan na yung mga rescue, pero wala na silang nakuha na buhay. Hindi tayo pare-parehas. But the things is, kayo ba ay katulad ni Pablo, kayo na. Lord, lalo pa kitang makilala para maituro pa kita sa mga anak ko. Hindi ako sigurado kung itong pagtanggap ng anak ko, natakot lang siya sa panaginip Nakakakuha ba kayong ganitong kaisipan? Marami tayong pwedeng pangalanan ng mga prominent na tao, mga sikat na tao, na sila'y naligtas dahil sa panaginip ng rapture. Sinong panaginip na rin ng rapture katulad ko? Ngayon, inaagaw na tayo. Ako lang, ay salamat. Okay. Listen, pag-pray natin na magturo sa Sunday School ng rapture o tungkol dyan sa second coming. Kasi nagturo ako dyan, nag-series nung nakaraang panahon, 2013. Okay? Alam niyo po yung tinatawag ito ni Pablo na, that I may know Him, okay, na lalo ko pang maintindihan ang purpose ng Diyos, bakit ako naging Christian. Sa Bible study ko po dyan sa dalawang gas station, dahil kong pinapasay sa kanila, tingnan niyo po yung ibig sabihin ng Christian. Yung Christ, dinagdagan lang ng suffix na I-A-N. Tanggalin mo yung Christ doon sa Christian. Sino matitira? May meaning ba yung I-A-N na yon? May ibig sabihin ba yon? Yun po ang di naiintindihan ng karamihang Kristiyano ngayon. Basta nga ako, pastor, nagbabasa ng Bible, nagpipray ako, tinanggap ko ng Panginoon. Nasaan ang patunay? Sabi po ng Biblia, kung talagang totoong Kristiyano ka, nag-grow ka. Hindi yung nakikita. Ito po ang masama. Nag-claim tayo na Kristiyano tayo, pero yung bunga, nagmamanifest sa ating mga anak, baliktad. So pag-aralan natin, totoo ba ako Panginoon sa ginagawa ko, sa sinasabi ko? So dito sabi ni Pablo, dito yung nais niyang ipahayag sa atin ngayong umaga sa verse 10, that I may know Him. Okay, ito po isang nabasa ng isang example. Ang ibig sabihin ng pagiging uhaw, o paano ba yung hinahanap mo talaga ang Diyos? Paano bang ibig sabihin? Gusto ko talagang makilala ang Diyos. Isang araw, mayroong isang kwento mula sa India, na ito ay isang binata naghahanap nagsisiksya ng Panginoon. Paano po ba mahahanap o makikilala ang Panginoon? Nagpunta sa isang matandang pantas. Alam niyo po yung pantas, di ba? Marunong yan, okay? So sabi ng banatang ito, paano ko makikilala ang Diyos? How can I find God? So ngayon, sabi ng matanda, okay, halika dito. Punta tayo doon sa may ilog. Tawid tayo, sabi niya. Di sumama naman yung bata, tawid sila. Habang sila po ay dumadaan doon sa tubig at palalim na, hanggang dito na po yung tubig, nagulat yung binata na nagtatanong, paano ko ba makikilala, paano ko ba mahanap ang Diyos? Ginawa ng matandang marunong o pantas, hinawakan niya sa batok at nilublob siya. At nagkakawag-kawag na siya, ayaw siyang bitawan. Okay? Kumbaga, tinago yung aking, okay. Habang nagkakawag-kawag kasi yung papasag-pasag ba, ganyan, okay? Hindi niya inaangat. Yung tinatansya ng matandang pantas na ito, na yung mag-aagaw buhay na siya. At pagkatapos, nung kanya itong inangat, sabi nung binatang ito, nung umahon sa Diyos, sabi niya, anong kinalaman doon sa hinahanap ko ang Diyos? Bakit mo ako nilublob sa tubig? Sabi nung matandang marunong, okay? Ano ang nakita mo sa ilalim? Ano ang naramdaman mo? Sabi niya, siyempre, mamamatay ako kaya naghahanap ako ng hangin. Okay? Sino sa inyo po
parang yung nag-collapse. Di ba, ang ginagawa ng iba, pinapaypayan ka eh, di ba? So dito po ay, habang sinabi ito ng binata, okay, na nung nandun siya sa ilalim, ang kanyang naramdaman, hinahanap niya ang hangin, kasi mahululunod siya dun, talagang sisingap siya, nagpapapasag siya. Sabi ng matandang ito, ganyan din ang naghahanap sa Diyos. Yung talagang ginagawa mo ang lahat para ikaw ay makahinga, hinagawa mo ang lahat, pinag-aaralan mo ang Biblia para mabigyan mo siya ng kalulatian, ng kaligayahan, na ikaw nilalang niya, parang bibigay ka ng glory sa Kanya. Anong sinusukli natin? Alam niyo kung sinusukli natin? Ang sinusukli natin every day, lalo na pag Sunday, pag may kasamaan ka ng loob, ba't ako magsisimba? Sa sama ng mga ugali ng simbahan eh. Pabanal-banal kayo, parehas lang tayo. Ganun ang kanilang sinusukli sa kanilang Panginoon na nagdusa sa cross para sila baguhin, linisin, at hindi sila nagsusukli ng tamang pagsasamba sa Panginoon. Yan po ang ginagawa. At yun ang sabi ni Pablo. Sabi ni Pablo rito, that I may know Him more. Dahil kung siya po, sa mga pagpapreso, nakulong siya dahil sa pangangaral, hinahampas siya ng ilang beses. Talagang puro latay siya. Wala siyang ginagawang paglalaban. Ang isang maganda na example ni Pablo, nung siya po'y nasasaktan na kinukulong siya dahil sa pangangaral, hindi siya gumaganti, abogado yon. Dapat nag-counter attack siya, affidavit, di ba, na hindi dapat na ginagawa. Ako'y isang Hudyo ng mga Hudyo, ako'y isang Sanhedrin, bakit ginagawa niyo ito sa akin? Pero ngayon sa panahon natin, alam niyo ginagawa ng mga Kristiyano, hindi na nga nila nasusukli ng tama ang Panginoon sa ginawa ng Panginoon sa lahat sa buhay niya. Gumagawa pa ito na nagpapalala ng kalungkutan sa Holy Spirit na nakatira sa buhay niya. Nalulungkot ang Banal na Espiritu na nakatira sa buhay niya. Kaya hindi ang buhay niya, hindi niya napapansin. Akala niya siya po ay sikat. Akala siya ay magaling. Tinatalikuran ng Diyos. Kaya ang buhay niya, hungkag, wilderness, walang bunga, dryness, tuyong-tuyo, bitak na bitak ang puso niya. At wala siyang nakikitang glory sa mata ng Diyos. Sapagkat siya po ay very dry. Nagkaroon po siya ng, ano yun sa meaning kanila? Nagkaroon po siya ng craving. Nagbabasa pa man siya, pero wala na eh. Nagsasabi siyang Kristiyano, pero wala na sa kanyang bunga ng katotohanan. At dito po yung kanyang emptiness, yung kanyang famine, gutom na siya, halos mamatay na siya sa gutom. Sapagkat bakit? Wala na ang Holy Spirit na nag-guide, nagbe-bless, nagbibigay ng lakas sa isang Kristiyano. Napalungkot na niya eh. Bakit po mga kapatid, ang isang katong Kristiyano, ang isang ugali ni Kristong napakaganda, He loved the unlovable. Sabi mo kay Kristo ka. Sabi mo, minahal mo si Kristo at si Kristo yung nasa buhay mo. And Christ in you, the hope of glory. Anong hope nakikita sa buhay mo ngayon? Kundi yung puro reklamo ka, puro pag-ano mo sa Panginoon, imbis na suklian mo ng pasasalamat, nakikitaan ka ng mga bagay na, ganyan ba talaga ang anak ng Diyos? Amen. So yun po ang gusto ni Pablo dito na hindi siya nakitaan. Sabi niya baga dito sa verse 7 and 8. Okay, sabi niya, tingnan na, isa-isa na po natin. Pakilabas po sa screen. Okay? Verse 7. Okay? But one thing were gained to me. Apo, ito yung isang maganda sa kanya sa verse 7. Okay? Sabi niya sa verse 7, okay, gayon man ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang. Ano ang naging pakinabang sa kanyang mga bagay? Number 1, pakinabang sa kanyang buhay. Inari niyang kalugihan. Ang alin? Wala namang kwenta itong mga bagay na ito. Ang alin po? Sabi ng verse 7, alang-alang kay Kristo. Maging ka pang supervisor, maging kang principal, maging kang governor. Wala lahat yan, sabi ni Pablo, sapagkat yan ay walang kwenta. Makamit ko lang si Kristo. Si abogado po si di Campanilla, siya po ay Sanhedrin, siya po ay Hudyo ng mga Hudyo. Lahat mayroon siya. Isa pa pong clue kung bakit pwedeng magyabang si Pablo. Sa lahat ng mga naging apostol, si Pablo lang ang nakarating sa ikailang langit. Ilan? Tama po yun. Pangilang langit ang narating niya? Pangatlong langit. Ibig sabihin, nalagpasan niya itong atmosphere, nalagpasan niya po yung galaxy, at nandoon siya sa abode ng Diyos. Pero hindi niya po ito pinagmayabang. Hindi katulad ng mga Kristiyano ngayon. Kunting kaalaman, kunting biyaya, ang yabang na sa Panginoon. Amen! Ang yayabang nila. Mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin. I'm just explaining what Paul said. I want more Christ.
Hindi yung kayabangan na makita sa akin. Sabi ni Pablo. Sapagkat may mga taong ganun po talaga. Sabi niya, that I may know Him. Eh, kasama na sinabi na lang niya, that I may gain more. Hindi po yan ang sinabi ni Pablo eh. Sabi dito, ang kanyang desire, number one, ang kanyang desire na makilala pa ang Kristong ito. Kaya dito po unang titingnan natin, how can we acquire? Paano natin makukuha? Paano natin madidesire na si Kristo makilala natin? Okay? Number one, sa verse 5, 6, 7, 8, 9, sa pamamagitan ng ating perspective. Ano ba ang pananaw mo? Bakit sabi mo Kristiyano ka? Ano ang pananaw ni Pablo dito? Verse 5. Okay, sabi ng verse 5, babasahin ko po sa Tagalog. Okay? Tinuli sa ikawalong araw, he is a Jew of the Jews. Mula sa utos ni Abraham. And by the way, ang kaligtasan ng Old Testament people at kaligtasan ng New Testament people, which include us, is the same grace. Puro lang po yung biyaya. Bakit? By grace, nakitaan si Abraham ng biyaya sa mata ng Diyos and na-acquired sa kanya na siya po ay na-sanctified, napawalang sala because of the grace of God. Abraham. At tayo po ay napawalang sala dahil sa biyaya ng Diyos. Wala tayong ginawang mabuti. For by grace, ye are saved through faith. Lahat tayo nagkasala sa biyaya ng Diyos. Now dito po ay, paano natin ma-acquire ang bagay na itong, sabi ni Pablo, that I desire more of Christ is, una, dyan ay yung ating pananaw. Ano ba ang pananaw mo sa buhay mong Kristiyano? Ang pananaw pagkakilala mo sa pagiging Kristiyano, pagiging follower ni Christ, ay maging sikat ka? Oh my friend, no. Tandaan mo si Christ, pinanganak. Mabuti ka pa nung pinanganak ka sa magandang ospital ka. Hindi yung si Kristo tagapagligtas siya, pero pinanganak sa sangsabsaban, mabaho, Makati, walang sapin. Hindi sila pinatuloy. At nung siya po ay pinanganak na, at siya papunta ng 11 to 12 years old, ano ang decree ng hari? Lahat ng bata na pinapadede ng nanay hanggang sa 12 years old ay, ano gagawin? Patayin. So therefore, mga kapatid, mas grabing pinagdaanan ni Christ kaysa sa iyo. Ang tawag dito ay sacrifice pa rin. Bakit? Ang ganda-ganda ng buhay ni Christ doon sa langit. Pinapaawitan siya ng mga anghel. At nakaupo lang siya. At sasabihin lang niya, okay. So, ganun lang po ginagawa niya doon sa mga anghel. Pero, iniwanan niya ang langit na pagkaganda-ganda. Alang-alang sa iyo at sa akin. Tapos, ganyan ang sinusukli natin sa ating Panginoon. Ano ang isusukli mo sa ginawa ng Diyos? Iniwanan niya ang langit, ang kanyang kaligayahan doon, ang kanyang pagiging makapangyarihan doon. Iniwan niya ang langit na ito na siya ang makapangyarihan sa lahat ng anghel. Bumaba siya sa lupa na wala nga siyang kakilala at pinako pa siya sa krus dahil sa iyo at sa akin. Ano ang sinusukli natin? What shall I render unto my Lord? Yan po ang nais dito ni Pablo. Kaya dito po ay ang pananaw natin. Una, kanina Sunday school. Sino kaabot mo ng Sunday school? Ang ganda ng lesson. Kanina na-review ako ulit. Bakit? Bawal ka mangahoy, di ba? Kaya pahinga eh. Tapos kanina, ang ganda ng explanation ni David. Bakit po? Sabi niya, nasa simbahan ka na, tapos iniisip mo, sana ang ganda ng presentation ko doon sa mga batang tinuturuan ko. Nagiging kang workaholic ang utak mo na samantalang ang day ng worship is the day of rest. Ano mang ginagawa mo, ano mang sakripisyong ginagawa mo rito is by the fruit of your love for the Lord. Hindi yung nagmamalaki ka, ako yung pinakamagaling na teacher doon, ako yung pinakamaraming na soul winning, ako yung pinakamaraming na hakot. Hindi po ganyan ang simbahan natin. Dahil po ay nandito para pagmalaki ang Diyos na siyang gumawa ng lahat para sa atin. Minsan iba na po ang pananaw ngayon ng mga Kristiyano sa panahon ito eh. Isang araw darating ang Panginoon, di natin alam bukas mamayang gabi. Sapagkat ang sabi ng Panginoon ultimong, ang papalang niya, ang Diyos ang malamang at si Kristo lang nakakalam, niya ang anghel sa langit walang nakakalam, na siya po ay darating para magnanakaw. Ang magnanakaw, di nagpapaalam. Handa na ba kayo? Amen. Ano sa mga kabataan natin na nagdadalawang isip, ligtas ba talaga ako? Eh bakit ginagawa ko ganito? Mag-ingat kayo. Ipinakita na ang mga signs ng Panginoon at dito po ay pangalawa, na tayo mong napapagod.
Kakapagod naman, gigisingin ko mga anak ko. Anak, gising na, magsisimba tayo, malililit na naman tayo. Minsan iniisip natin, ang linggo nga, sa Hudyo ay pahinga, at sa atin naman ang Sunday ay pagsamba. Tapos napapagod ka. Nasaan doon ang ginawa ng Diyos sa buhay mo na, masuklan mo, Lord, salamat po. Ito yung katawan na niligtas mo, iningatan mo mula Lunes, Sabado, hanggang madaling araw ng linggo. Salamat ito. Sabi ng Romans 12, 1 and 2. Pakilabas. Romans 12, 1 ito. Nadagdag ko lang ito para mas maging maglinaw. Look at this, okay? Puro tayo reklamo. Ako na lang nagsasakripisyo lahat dyan. Kaya mga kapatid, natauhan ako kanina eh. Minsan nahirapan ako mag-preach dahil ang dami akong karamdaman. Pero nung nabanggit yung kanina, Panginoon, sabi ba nga ang isang tagasunod ni Kristo, hindi ka karapat dapat tawagin if you will not bring your own cross. Ang cross na yon, ang ibig sabihin kung tagasunod ka ni Kristo, mamatay ka naman mo, hindi, basta ginagawa mo for your Lord. Yun po ang tinasabag na cross, ang sakripisyong yun. Dito po sabi niyan, hey, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa sabi ni Pablo. Si Pablo po ang writer, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ano po yung kahabagan ng Diyos? Number 1, pagising natin kanina, katulad ko may high blood ako, nakatayo ako. O sino mga kaklase mo ko sa high blood? Sister Vivian, high blood yan eh. Okay? Kaya mga kapatid, blessing yun. Pagtayo ko, Lord, thank you. Yan po yung kahabagan ng Diyos. Ano pa mapasin natin? Next, sabi doon, na inyong ialay ang inyong puro ako na lang. Ano na yung mga anak? Linggo na. Nakakahiya naman sa kanila. Tayo na naman yun. Huwag po kayong mahiya sa atin, sa ating kasamahan. Mahiya tayo sa harap ng Panginoon na siya nagdusa, nagsakripisyo para sa iyo at sa akin upang tayo magkamit yung kamatayan niya sa krus, buhay natin. Yung kanyang dinurog siya doon, nagkaroon tayo ng ginhawa. E dito po sabi niya, ialay ang inyong katawan na isang handog na banal kasi siya sa Diyos. Akala kasi ng karamihan ang paghahandog sa Diyos ay monetary. Ito po ang malaking problema diyan. Nung magbigay siya, hinanap pa niya yung pinakamalaki. Tapos habang nilalagay niya, pang ano na dapat namin yun, pang isang buwan na namin yun eh. Hindi kayo nagbibigay niyan. Sasabihin ko po sa inyo. Because the Lord looks on your heart. Yung babaeng balo nung pumasok doon sa templo, sabi ng Panginoon, tingnan nyo yung lahat na nagbigay doon, may isa pang tumayo doon, nagbigay ng malaking pera. Pero sabi ng Panginoon sa mga disipulo, tingnan mo yung babaeng balo, walang asawa, ibig sabihin wala nang ano ang buhay niya, wala nang patutunguhan kasi balo na siya eh. Wala siyang hanap buhay, walang kamag-anak na tutulong sa kanya, pero ibinigay niya ang kanyang dalawang huling 5 cent. Sabi ng Panginoon, ibinigay niya ang lahat na mayroon siya sa kanyang Panginoon. Like Mary. Nung binasag ni Mary ang alabaster box na ito'y mamahalin, sabi ni Judas, sayang, sana, ibinenta lang natin para maging pera. Nung binigay ni Mary ito, at ito'y naamoy hanggang doon sa 3rd block, yung kanyang buhay bilang Kristiyano, kahit siya hindi nakakabigay ng tulong ng mahalaga ng importante doon sa panahon ni Christ, pero yung kanyang binigay na example ng pagbigay ng kanyang minamahal niya ito. Ito'y pamana ng lola niya, lula ng lola niya, kaya ito'y mamahalin, pero mahal na mahal sana niya ito. Dahil ito'y tinatago-tagon, kamahal-mahal niya, ibinigay niya ito sa kanyang Panginoon. Harinawa, ganyan din po ang ating kalagayan sa ngayon. Kung bakit tayo pag na Sunday nagpupuri, nagpapasalamat, anumang mahal na mahal mo dyan, ibigay mo sa Diyos, ibibless ka na ng Panginoon dyan eh. Amen? So dito po ay ang palawa. Sabi ng verse 6, tungkol sa sagisag ay taga-usig, di ba? Pag sinabing taga-usig, spatter ka o ikaw ay may kapangyarihan, isang sinyas mo, patay lahat yan. Verse 7, gayon man, ang mga bagay na sa akin na naging pakinabang, ang alin? Tingnan po natin verse 7, ay inari kong kalugihan. Naging siyang Hudyo ng mga Hudyo, siya Sanhedrin, pinakamataas sa mga uri ng pari ng panahon nila. Pero sabi niya, wala palang kwenta yan pala parang mga tayo lang sa harap ng Diyos. Bakit po? Tingnan niyo verse 8. Higit pa roon, sabi ng verse 8, ang lahat ng mga bagay na inari kong kalugihan dahil higit na kahalagahan na makilala si Kristo, tinalikuran niya ang pagiging niyang abogado di Campanilla para makilala si Kristo. Ano po ang makukorelate natin dito sa buhay ni Pablo?
Si Pablo, kaya na sanang maging mayaman. Tinalikuran niya ang pagiging mayaman, pagiging sikat, pagiging prominent na abogado, alang-alang kay Kristo. Tapos tayo, simpleng, alok lang ng barkada, nadadala tayo. Tinatalikuran natin ang Diyos, nagdusa para sa atin. Ang Diyos na nagligtas sa iyo, nagkaroon ka ng problema, nasuot ka sa hindi mo malagpasan. Ang Diyos tumulong sa iyo, nakalaya ka muli. Pero anong sinusukli natin sa Diyos? Tinatalikuran pa natin sila. Pag sinabi pong nakalaya tayo, naalala niyo sa Lord's Supper, humilig si Judas na sa dibdib ng Panginoon. Ibig sabihin, nung nagturo si Preacher David sa atin ng paghilig, yung pag-upo ng nakaganyan, nakarecline, malaya ka na eh. Bakit ka naging malaya? Dahil sa ginawa ni Kristo, sakripisyo sa krus, kaya wala na tayong alalahanin, pero ano ang sinusukli natin? Patapos tayo maging malaya. Kinakalimutan natin ang Kristong nagdusa para sa atin. Kaya ito po ang gusto ni Pablong maalala dito. Pangalawa yung prayer, mga kapatid, okay? Sa prayer niya, sabi ng Colossians 2:13, Colossians 1:10, pakilabas po ang 1:10 dito. Dito lang po simpleng Colossians 1:10. Totoong Kristyano ka, aralin mo ito pa ulit-ulit, lagay mo sa pintuan mo, sa likod, sa may kwarto mo. Para pagising mo, mababasa mo itong Colossians 1:10. Tingnan natin ang Colossians 1:10, pakilabas. Okay, number 1. Ito pong buong ito, guhitan mo. That ye might walk worthy, upang kayo lumakad ng narapat sa... That's number 1. Nasa school ka. Paano ka nagiging karapat-dapat sa mata ng Diyos? Anong uri mga barkada mayroon ka? Anong uri ng subject mayroon ka? Di ba? Kung totoong sa Panginoon ka, Lord, although required ng school, dapat hindi ako lagi nakikita dyan. Pwede ko yan gawin, pero baka hindi na ako sumama. Bakit po? Yun para magkaroon ka ng that you might walk worthy. Karapat-dapat ka sa mata ng Diyos. Malinis ka na eh. Ba't bumabalik ka doon sa karumihan na yun? Bakit sumama ka sa barkada mo? Bakit sumasama ka sa mga taong nagre-rebelde sa Diyos? Nilinis ka na niya. Number 2, lagyan niyo po ng guhit. Number 1, that you might walk worthy of the Lord. Number 2, unto all. Sa Tagalog, ano daw? Nalubos na nakakalugod sa mata ng Diyos. Alin po yun? Yung pagiging magalang mo sa Panginoon. Magalang sa magulang. Kasi kung hindi mo nga ginagalang ang magulang mo, Panginoon pa kaya na di mo nakikita? Magulang mo nga di mo ginagalang. Amen! Ang gagaling natin, magkatwiran sa school eh. Pero pagdating sa paggalang, wala. Kaya tingnan nyo, sabi ng statistics, kung ano nakikita sa bata sa labas, doon siya in-upbringing ng kanyang family. Masakit po yun sa akin eh. Paano kung Kristiyano yan, at alam kung saan kayo nag-a-attend? Sa akin yan babalik. Bakit nagkaganon yung batang yan? Ibig sabihin, yung pastor ang tuturo niyan eh. Do you hear me? Makinig kayo mga kabataan. Hindi po ganito ang buhay Kristiyano dapat natin. That you might, sabi doon, being fruitful in every good work ba yung sagot-sagot mo magulang? Good work ba yung hindi ka natin tumutulong sa gawaing bahay? Minsan tawa tayo ng joke ng mga, kung ano joke nakikita natin. Sabi ng isang mama, pwede po magpatanggal ng aking third eye. Bakit po? Ayoko na ng third eye ko. Ako lang nakakakita sa bahay ng mga gawain, linisin, hugasin, lahat. Kaya tanggalin na. Joke yun. At least walang nakakuha. Ibig sabihin, nasa high spirit kayo ngayon. Glory to God. Dito po, tingnan natin. Ano pa po susunod? Every good work. Ano rin? Pangilan po ito? 1, 2, 3. Isa sa fruitful na gawain ng isang Kristiyano. Isang nagsa-Sunday school. Okay? Kaya lang, magiging human, nakikita ng mga tao sa paligid kung ano ang laging nasa puso mo. Kasi sasabihin mo yun eh. Out of the abundance of your heart, your mouth will speak. Kung anong narinig sa'yo ng mga classmate mo, yun ang madalas mong inaaral. I thank you. Amen. Okay? Bibilisan ko kasi mamaya may recognition tayo. Okay? So, dito po ay 15 minutes na lang. Okay? Panghuli, ito po yung maganda. Sana ito ang ma-adapt natin, sabi ni Pablo. Panghuli, ano daw? Basa. At yun po ang gusto ni Pablo sa ating ngayong umaga.
that I may know Him. Hindi kilala mo si pastor sa kanyang mga joke, sa kanyang mga bad temper, sa kanyang mga... Dapat hindi nyo nananalan sa isip at puso ninyo. Dapat you may know Him. Yun ang Kristyano. Hindi yung kung ano masama dito sa loob, yun ang lalabas. Huwag pong ganon. Kapatid natin yan, huwag yung sinisiraan sa labas yan. Kapatid mo yan sa loob, sa Panginoon. Ano mang kahinaan yan, pananagutan natin yung responsibility na yan bilang isang kamatawan. Huwag tayo magsiraan sa labas. Tayo rin ang kawawa sa kaaway. Amen po ba? Okay. And verse 10, 11, 12, 13. Underline this word. Sa verse 11, if by any means, sa anumang paraan, verse 12b, but I follow after, verse 13, sa dulo, things which are before. Tingnan natin ang direksyon ng Diyos. Ang mga kapatid, akala natin kasi ang galing natin mag-isip, ang galing natin magplano, ang galing ng direksyon ng ating plan, ating sketches, at sabi pa nga ng ibang matatalino, plan your work on your plan. Pero pag wala ang Diyos, sasabihin ko sa inyo, sabi ng Bible, anumang nagtatayo ng bahay, kung wala ang Diyos, sira ito. Okay? Tingnan po natin. Okay? Dito po sa verse. Umpisan po natin ang verse 10. Okay, sabi ng verse 11 pala, sorry. Verse 11, ang sabi doon ay, okay. Verse 11 yan. If my enemies, upang aking makamit. Yung people, napakababata nyo pa. Pagsikapan yung makamit na makilala ang Diyos ng maaga, para mas maaga ang gagawin ng Diyos na maganda sa buhay nyo. Pwede ba yon? Sikapin nyo na makilala ang Diyos sa maaga. Bakit po? Makilala mo sa huli. Katulad namin, gusto ko pa mang gawing, mag-jogging. Baka dyan pa lang sa 5 dipa, atakihin ako. Buti lang itong mga kapatid natin, minsan nag-jogging sila. Blessing pa ninyo yan. Okay, so dito ay, sabi diyan sa pangalawa, verse 12. Verse 12 na po tayo, but I follow. Okay? Lagyan niyo po ng number. Verse 11, number 1, upang makita. Sa verse 12, ang sabi doon sa verse 12 ay, but I follow after. Okay, nandun yan, nasa yan. Ayan, but I follow after. Okay. Makapagpatuloy upang iyong aking maabot. Paano mo nga maaabot? Ladies and gentlemen, paano mo maaabot ang kaibuturan ng biyaya ng Diyos? Ayaw mo naman nga pumunta doon sa Bible eh. Yes, meron kang ano sa cellphone mo, pero hindi mo niya bubuksan. Kasi ang unang bubuksan mo ay ang gusto mo. Tama? Pero ang sabi ng verse 12, but I follow after. Di ba? Dapat yun ang gagawin natin. You follow the Bible, you follow the Word of God, and He will lead you, teach you in all things. Kahit wala ang magulang mo, kahit wala si pastor, God will bless you. Diba? So dito po ang pangatlo. Okay? Verse 13. Ano po itong nasa verse 13? Pakilabas po, verse 13. Okay? Those things which are at tinutungo ang mga bagay na mga kapatid, alam ko, sa aking pagpipreach, may nasasaktan ako sa inyo. Pero mananatili ba kayo doon? Hindi kayo magpapatuloy? Ay, kasalanan niyo po yan. Amen? Kung si Pablo nanatili sa pagpatay ng mga Kristiyano, hindi siya magiging pinapalo natin dito sa kanyang mga panulat. Tama? Sa isang tatay, na nakita ko, halimbawa, tatay ko, nakita ko yung ang sama ng ugali ng tatay ko bago maligtas, tandaan nyo yan. Kahit naman niya ako sitahin ngayon. Bata ako, nakita ko talaga siya eh. Kung bakit nanay ko ayaw maniwala sa Biblia na kanyang binabasa dahil sa kanyang ugali. Pero alam nyo, nung nakabasa ng Bible ito at nabago ng Diyos, my mother, follow after. Na kahit hindi siya gaanong bihasa magbasa, she follow the Word of God. Kaya siya po ay nakakilala sa Diyos. Ito po ang ibig sabihin natin dito mga kapatid eh. Okay? At tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Ano po yung hinaharap natin? Na kapag tayo ay patuloy na naka-angkor sa Panginoon ng pananampalataya, ang Panginoon ay tayo pababayaan. Okay, last. At ayoko na po itong pahabain pa. Sapat ayoko naman kayong lagi na lang tayo overtime.
Ang panghuli titingnan na dito, okay? Verse 12 to 16. Yung word po doon is reaching forth and press toward the mark. Ito pong dalawang ito, okay? Sabi ng isang punchline, para medyo maliwanawagan tayo dito. The man who walks with God always reach his destination. Kung palagi kang naglalakad ng nasa tama sa Panginoon, lagi mong mararating ang iyong mga wish, ang iyong mga plano, at lahat ng gusto mo, ibibigay ng Diyos. You know what? Naging kang mabuting tagasunod. Yun po ang katotohanan dito. Kaya mga kapatid, di sa panghuling ito natin, mapapansin natin, una, ay ang desire ni Pablo sa verse 10, pangalawa, ang kanyang direction from verse 10 to 13, at panghuli, ang kanyang determinasyon. Ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, may determinasyon kayo na tayo po ay isang araw manghihina, mag-retire tayo, binigyan ka ng Panginoon ng blessing na ito, huwag mong pagmalaki na lahat yan nasa iyo. Isang araw iiwanan natin to. Isang araw iiwanan ko itong ito. At ang gusto kong ma-share sa mga batang ito, kung ano ang sinasabi ng Bible at hindi yung sinasabi ni Pastor. Yun ang dapat yung maunawaan. You follow after nung sinasabi ng Bible at hindi yung sinasabi ng Pastor. Ang Pastor ay tao. But the Bible is the Word of God. Yun ang dapat yung i-follow after. Sabi dito, ang dedication ni Pablo dito, sabi niya, reaching forth. Maabot natin na mga batang ito isang araw na kahit ang kanilang university, palibot ng mga temptation, protektahan ng Diyos. That's number one. Okay? At habang nag-aaral sila, ilayo ng Diyos sa anumang magiging mag-i-stop ng kanilang pag-aaral. Okay? So dito po ay sa verse 12, ang sabi doon ay yung kanyang karakter. Look at verse 12. Okay? Sabi ng verse 12, basahin natin. Okay? Hindi sa ito'y aking nakamit na. Sabi ni Pablo, okay? O ako'y sakdal na, kundi, ano daw? Nagpapatuloy po siya. Ako upang iyon ay aking maabot kung paano ako ay inabot din ni Kristo. Nung tayo ni-reach out ng Panginoon sa lusak doon sa dumi na ating kinalalagyan, nung tayo makasalanan, inabot tayo ng Panginoon, dapat pagsikapan natin na ang ating next generation maabot din ang biyaya ng Diyos. Yun po ang tinutukoy niya dito mga kapatid. Kaya dito po ang pangalawa, sa verse 13 pa rin, okay? Bago ako magpunta doon sa another, dito kasi yung consistent dapat tayo. Tayo po ay, maliban na tayo ay consecrated sa verse 12, that I may apprehended, ano po, that ang ating desire, maribil, katulad ni Pablo, ano po, yung kanyang desire ay to follow sa verse 13, na minsan yung ating mga nakatagong grudges, yung mga samahan ng loob natin, yung mga hindi pagpapatawad natin, yun ang magiging dahilan para hindi ka mag-grow, hindi ka makapag-go forward, dahil punahadlagan ka ng mga grudges at unforgiving spirit. Amen! Yan ang number one eh. Nung nagsimula ka, ang ganda-ganda na ginagawa ng Diyos sa buhay mo, ang daming tao, excited sa'yo, nagagamit ka ng Diyos ng todo-todo, bigla ka nagkaroon ng grudges, nagkaroon ka ng hinanakit, nagkaroon ka ng isang, na-offend ka sa isang malit na bagay, na samantalang ang Panginoon, hindi siya na-open sa ginagawa natin everyday, hindi nga siya nagpapasalamat sa gawat na ginagawa niya, hindi siya na-open. But sometimes, ito'y nagiging hindrance sa atin, nagiging tayong hambog. Hindi na tayo humble. Hindi tayo wala na tayong humility. At tayo po ay nagiging mga mapagmataas na. Bakit? Sila lang ba? Di ba? Minsan ganun ang isang ibig sabihin dito na dapat magkaroon tayo ng consistency. Na kung ano sinabi mo, tagsimula ang Panginoon sa buhay mo, dapat nagagamit ka niya hanggang sa dulo. Na kahit anumang sakripisyo dyan, hindi mo yung binabaliwala mo yan because namatay ka na. Galatians 2:20, di ba? I am crucified with Christ. Nevertheless, hindi na ako nabubuhay doon sapagkat ang buhay na pinamumuhay ko ngayon ay ang buhay ni Kristo. Huwag tayong magmayabang na ikaw yung nagsasakripisyo, ikaw yung naglalahat. Ang buhay na pinamumuhay mo ngayon ay buhay ni Kristo. Look at Galatians 2:20. Pakilabas, di ba? O, tingnan niyo po. Ang nabuhay, kundi si Kristo na ang nabuhay. Tapos magmamayabang ka. Panginoon, ako na lang lahat. Sakripisyo ko, ako na tatay, ako nanay. Ang mga bata ito, tigas ng ulo, ako pa. Hindi po dapat tayo gano'n. Ang sabi yun ng 2:20, at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng
Baka isang ibig sabihin kung bakit hindi mo ito mapamuhay. You know what? Ano ang kulang? Wala kang pananampalatayang totoo. Pananampalataya lang sa bibig, pero wala sa puso. Please, harshful ito. Masyadong masakit ito, Pastor. Pero tandaan nyo, ang isang gamot na hindi mapait ay hindi makakagaling. Hindi tayo mga bata. Ang pangpedya matamis. Kayang-kaya ng bata yan kasi matamis eh. Pero naman sa edad mong yan, matanda ka na. Gusto mo yung matamis pa rin? Hahamuin ka, sis, Brad, balik ka na sa simbahan. Tama na yung pag... Hindi ka gagaling dyan. Pambata yan eh. Dapat sa'yo kung ikaw ay talagang mature na Kristiyano, you know Christ more! Hindi yung sasakripisyo ang Diyos para sa'yo. Gusto mo ang Biblia susunod sa'yo? It's not the way. Okay? So dito po ay, ang sabi doon, ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Hindi na, huwag tayo magmayabang na yun dahil nabubuhay tayo, buhay na yung Christian. Kaya dito mga kapatid sa aking pag-i-end, diyan po ay tapos na ang oras at ito'y tapos na rin. Okay. At least 5, isa-isa ko na po. From verse 12, yung character natin nakikita sa ating pagkilos, pagsalita, yung ating consecration, paano ba tayo nagiging banal sa mata ng Diyos? Ano po? Sabi ng verse 12 again. Verse 13, may pagpapatuloy, consistent ka doon. Hindi ngayon, okay ka, bukas hindi. Ay, wala naman pong ganyan. Ang tawag dyan, water lily. Hindi yung Kristiyano. At kung Kristiyano ka, natawid ka ng tawid ng bawat simbahan, hindi po yan tupa. Ang tawag dyan ay lukton. Ano sa lukton sa lugar natin? Ano yan? O hindi yan lukton. Grasshopper yan. Hindi yan sheep. Ang sheep po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Tama? My sheep hear my voice and they follow. Pero kung lilipat ka, ayaw ko na yung kipastor dyan, ang ingay niyan, doon ako. Hindi ka naman tupa. Bahala ka. Okay? Verse 13, sabi doon, commitment. Okay? This one thing I do. Anong gagawin natin ngayon? Panghuli po. Ano ang gagawin mo ngayon? Nakita mo, lahat ginawa ng Diyos. Ang gagawin natin tuwing Sunday, magpapasalamat, magdadakil, ang pupuri, a new song, a new worship. Ano po ang dapat nating gawin para sa Panginoon? What will you do? Okay? Okay? Dapat magkaroon tayo ng isang kaisipan. This one thing I do, verse 13. Verse 15, mayroon kang confidence. Okay? And then, verse 15, mayroon kang conviction. Hindi conviction ang sinasabi, kundi conviction na galing sa Bible. Verse 16, mayroon kang pakikipagkasundo sa salita ng Diyos. Hindi kay pastor, hindi sa mga members. Nakikipagkasundo ka sa sinasabi ng Diyos. Tayo po'y magsitayo, tayo mag-close. Tayo po'y manalangin. Nagilang Diyos, napakabuti niyo po sa umaga ito. Salamat po. Hindi po ako nararapat, pero salamat po sa biyaya. Ako po mismo na-bless sa salita na ipong na ibigkas kayo umaga. Salamat po ng Espiritu sa pangunguna. At habang po tayo nakayuko, nakapikit ang mga mata, kailan mo huling sinabi sa Panginoon, Lord, ang aking pong desire ngayong week, that I may know you, na makilala po kita, Panginoon. Hindi lamang yung iyong desire, kung yung direction ng buhay mo, na ang Panginoon ang manguna, ang ating determination, reaching forth, pressing toward the mark. Babalik na ang Panginoon, ano ang natutunan ng mga bata o ng mga anak mo sa iyo sa pagiging nanay o tatay mo? What is your desire? Ano ang direction ng buhay mo ayon sa verse 10 to 13? And the determination, pagpapasya upang makapagpatuloy to press toward the mark. Ano ba ang target natin sa buhay? Manatiling backslider, manatiling dry, manatiling uhaw, gutom, dry, barren, bitak-bitak ang puso, tuyong-tuyo, walang balon. Ano kaya ang determination ngayong araw? Nagalan Diyos, salamat po, aking pong pinapagkatabugibilin sa iyong mga kamay, ang naihayag na salita mo, Lord. I-bless mo po ang puso ng mga kanakarin. I-bless mo po sila na paano nila po itong ma-apply sa kanilang buhay bilang totoong mga Kristiyano. Yes, Lord, ako mismo nasaktan sa mga wordings na nagamit, pero Panginoon, alam ko na ang gamot ay hindi matamis, kundi ito'y mapait. Mapait at masakit, Panginoon, pero ay nakakatuwid ng buhay ng Kristiyano. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kayo po ang masunod sa buhay namin, hindi ang aming mga gusto. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.